sama-sama tayong magiging saksi. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng isang rider na nasawi matapos pumailalim sa isang pickup sa Pasay. Ang driver ng pickup hinihinalang nakainom. Saksi, si Darlene Kai. Alas 5 ng umaga nitong linggo, ito ang tumambad sa mga motorista sa Bayshore Avenue Corner, Jokno Boulevard, Pasay City. Ang 59 na taong gulang na rider, naipit ang ulo sa ilalim ng pulang pickup. Sa di kalayuan, nakatumba ang motorsiklo ng rider. Kuha ang viral video mula sa Facebook page na Biyaherong Ibanag. Kwento ng anak ng biktima na humiling na itago ang kanyang pagkakakilanlan papunta noon ng kanyang ama sa trabaho. Tawagan siya ng pinsan ko. Tapos, enforcer po pala yun. Sabi, na-discrasya yung tatay ko. Yung tinawagan din po ako ng pinsan ko. Kaya pumunta po ako dun agad. Nashock pa nga ako, hindi ko po alam yung gagawin ko. Mangyak na nga rin po ako nung araw na yun. Dead on arrival ang rider sa ospital. Plano pa naman ng kanyang pamilya na bigyan siya ng surprise party para sa kanyang 60th birthday sa Mayo. Malambing na siya, mabait siya sa akin, pati sa ibang kapatid ko. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pareho raw kakanan sana sa Jokno Boulevard ang pickup at motorsiklo. At that time mag-go, nakamove ng 3 to 5 meters yung Hilux, naramdaman niya, umangat yung kaliwang gulong niya sa front. Yun na yun, nangyari na yung bungguan nila. Hindi pa raw sumasagot ang driver sa mga pulis para sa hiling ng GMA Integrated News na makuha ang kanyang panig. Pero sinabi niya raw sa investigador na hindi niya nakita ang motorsiklo. Base sa record namin, dahil pinamedical namin, may content ng alak yung tao. According dun sa mga kasama nila, kumain daw sila sa restaurant. Yung girlfriend niya, sabi din niya na nakainom daw siya konti. Pero hindi naman daw siya ganun. Kasama yan sa pinel nating kaso. Nananawagan ang pamilya ng biktima sa mga karagdagang ebidensya gaya ng dashcam video. Nakakagalit kasi bakit nagdadrive ng lasing. Definitely magpupursue po kami ng case kasi namatay yung tatay ko. So dapat lang may hustisya yung tatay ko. Maharap siya sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property at driving under the influence of alcohol. Yung pag-inom ay may batas po tayo dyan. Under Republic Act 10586 na bawal po mag-inom na magdadrive. May kaukulang penalty po siya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Walang kawala naman sa multa ang isang rider na nahuli nag-counterflow sa flyover sa Quezon City. Saksi, si Rafi Tima. Sa kagustong umiwas sa hulihan ng traffic violator sa EDSA, nag-counterflow ang motoristang ito sa ibabaw pa man din ng abalang northbound ng Santolan Flyover. Pero hindi na siya nakawala matapos habulin ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Batid naman daw niyang mali ang kanyang ginawa, kaya nang tanungin kung bakit siya nag-counterflow. Wala sa katwiran, sir. Kaya hindi ako pwedeng makatwiran. Alam mo naman, sir, tayo mga Pilipino, kung pwedeng takasan minsan ng problema, parang ganun eh. Dagdag na paliwanag ng rider, natakot daw siya nang makita ang mga operatiba ng SAIC. Nahuli na raw siya nito lang nakaraang Disyembre at nagbayad ng 5,000 piso. Pero dahil sa kanyang ginawa, bukod sa 5,000 penalty, magmumulta rin siya dahil sa reckless driving at pag-counterflow sa EDSA. Bumalik tapos. Karamihan sa mga nahuli ng SAIC mga motorcycle rider. Kadalasang idinadahilan, bahagya lang naman daw ang pagpasok nila sa linya ng EDSA busway. Hindi rin ligtas maging ang ambulansyang ito na bagamat may pasyente, hindi naman daw emergency case kaya sinita at tinikitan pa rin ng SAIC. Paalala ng SAIC, hindi lahat ng ambulansyang may sakay na pasyente pwedeng dumaan sa busway. Tanging yung mga may matinding emergency lang daw ang kanilang pinalulusot. Sa loob lang ng mahigit 2 oras na operasyon, 30 violators agad ang nahuli ng mga operatiba ng SAIC. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Arestado ang isang lalaking nagtago sa Caloocan matapos mapatay ang kanyang kapitbahay. Ang depensa ng suspect, binubuli siya ng biktima. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive.
Matagal nang may warrant para sa kasong murder ang target ng operasyon ng NCRPO. Itong ating suspect ay dating security driver ng isang Koreano nung time na kasagsagan ng Pogo. Wala na nga yung mga Pogo dito sa atin, so siya ay nag-sideline as a jeepney driver. Nagtago sa Caloocan ng suspect na bumaril at nakapatay umano sa kanyang kapitbahay na nang maliit umano sa kanya. Ayon sa ating suspect, madalas siyang nabubuli nitong ating victim. Tuwing dadaan siya, kinikikilan siya. Napuno na kasi nga lagi daw siyang nabubuli. Nagdilim yung paningin at pinatay na niya yung victim. Kasi lagi pong nangungutong sa akin yung pagdating ko doon, hiningan ko ang palagi ng sandal. Ang may bahay naman ang pinatay pati ang kanyang anak, masaya't napalapit sila sa pagkuha ng hustisya. Hindi ko po mawari ang aking talagang tuwa. Akala ko wala ng pag-asa. Kapitbahay rin ang napatay ng isang lalaki sa Taytay, Rizal. Wawa naman si Papa, hindi na babalik. Sa investigasyon ng mga pulis, pambubuli umano ng 30 anyos na biktima ang ugat ng krimen. They live in the same compound. On that day, the suspect invited the victim. Pag-usapan nila yung kanilang alitan. But unexpectedly, ay bumunot siya ng ice pick at yun nga, pinagtatagaan niya itong biktima. Isinugod sa ospital ang biktimang si Junjun Latoza, isang construction worker. Pero idineklar ang dead on arrival dahil sa saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa follow-up operation, naaresto ang 23 anyos na suspect na si alias Joe. Paliwanag ng suspect, self-defense na nangyari. Pinag-awayan daw nila ang kulang na perang pambayad niya sa biktima. Pinagbantaan din umano siya ng biktima. Nakapatong lang po sa may cabinet ko po yung ice pick. Natulak niya po ako sa kwarto ko, ma'am. Kasi sabi niya po, 70 lang yung pera. Sa drugs po yun, ma'am. Itinanggi naman ng live-in partner ng biktima ang paratang na pambubuli. 2 beses na rin daw sinaktan noon ng suspect ang biktima. Pinambahan niya ng kutsilyo. Yung pangalawa po, ayan yung sinuntok niya. Ito yung pangatlo. Patay na yung tao. Hindi lang bubuli. Pinatay mo lang siya ng ganun-ganun. Wala kang konsensya. Naharap ang suspect sa kasong murder at nakakulong sa Taytay Municipal Police Station. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Naghay na reklamo sa NBI ang disc jockey at influencer na si Jelly Au laban sa kanyang fiancé na nambugbog umano sa kanya. Sa social media post ng kanyang kaibigan si Christian Tugado na pinayagang ipagamit sa GMA Integrated News, duguan at halos hindi na makilala si Jelly sa litrato. Punong-puno rin siya ng mga pasa at sugat. Hindi siya nagpaunlak ng panayam nang magtungo siya sa NBI kanina. Pero sa isang social media post, nagpasalamat siya sa lahat ng mga nagpaabot sa kanya ng panalangin at suporta. Arestado isang lalaki matapos niya i-blackmail ang kanyang ex-girlfriend gamit ang kanilang maselang video. Nagbabala rin ng PNP sa mga love scam online. Saksi, si June Veneracion. Pahirapan ang pag-aresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa lalaking ito sa Tarlac. Batay sa investigasyon, nagbanta at nag-blackmail ang suspect sa kanyang ex at ipinakalat umano ang kanilang mga pribadong video. Those recorded na mga video sa CCTV ang ginamit ng suspect sa pangbablackmail, pagbabanta at pamimilit dito sa victim na makipagbalikan sa kanya. Naharap sa patong-patong na reklamo ang suspect, kabilang ang robbery with intimidation, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Since na-obsessed po siya, ayaw niya po na makita na may kasamang ibang lalaki itong victim. Ngayong buwan ng pag-ibig, nagpaalala ang PNP-ACG na mag-ingat sa mga nanloloko sa social media. Maging mabusisi po tayo, mas mainam po nakausapin natin kung hindi man true call, mag-video call po tayo para at least maiwasan po nating mabiktima ng scam. Nitong Enero, 8 insidente ng love scam ang naitala ng ACG. 72 naman para sa buong 2024. Edad 20 hanggang 30 ang madalas sa biktima na karamihan ay naloko sa Facebook. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Sugatan na isang lalaki matapos pagbabarilin ng isa umunong kagawad sa Tondo, Maynila. Ayon sa opisyal ng Barangay 163, 3 tama ng bala sa mukha at lieg ang tinamo ng biktimang nagpapagaling na ngayon sa ospital. Hindi nakuhanan ng video ang pamamaril dahil sira ang CCTV sa lugar. Gayon din sa mga kalapit na barangay. Kilala naman ng biktima ang suspect na ayon sa mga pulis ay kagawad ng katabing barangay.
Rumespak daw ang suspect sa sumbong na isang lalaking nauna ng nakaaway umano ng biktima. Nasa kustudiya na ng PNP ang naturang lalaki habang patuloy na tinutugis ang gunman. Sinubukan naming makuha ang pahayag ng gunman pero nakalock ang kanilang barangay hall. Dalawang Pilipinang nirekrut umano para gawing courier ng droga nasagip. Ayon sa NBI, nadiskubring na-recruit ng West African Drug Syndicate ang mga Pinay para bumiyahe pa Malaysia nang walang ginagastos at binibigyan pa ng pera. Pero bago pa man maipasa sa kanila ang maletang may lamang kilo-kilong cocaine, naharang na ng mga otoridad ang African Drug Mule at nakumpiska ang droga. Patuloy ang follow-up operation para mahuli ang recruiter ng dalawang nasagip habang isa sa ilalim din sila sa counseling. Kandidato sa pagkagobernador, arestado matapos gamitin umano ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos para makapanloko. Ayon sa PNP-CIDG, nagpapakilala umano ang kandidato bilang kaanak ng unang ginang para makapagbenta ng mga government contract, promotion at pwesto sa gobyerno. 800,000 piso ang singil niya sa isang biktima, kapalit ang umano'y kontrata sa isang ahensya. Nakapagbayad na ng kalahati ang biktima, pero nang magbabayad na ng remaining balance, doon na nahuli ang suspect. Kalaunan, nakapagpiyansa rin siya. Nasa kustudiya naman ng CIDG ang 2 tauhan ng Coast Guard na naabutan sa lugar ng entrapment. Dating COVID-19 testing czar Vince Dizon, itinalaga bilang bagong Transportation Secretary. Epektibo yan simula sa February 21. Si Dizon ang papalit kay Transportation Secretary Jaime Bautista na nagbitiw para tutukan ang kanyang kalusugan. Bukod sa pagiging testing czar nung pandemya, nagsilbi rin si Dizon bilang President at Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority at Presidential Advisor on Flagship Programs and Projects sa nakaraang Administrasyong Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Ibinasura ng korte ang kasong acts of lasciviousness na isinampa ni Sandro Mulak laban sa isang direktor at scriptwriter. Sa desisyon ng Pasay Metropolitan Trial Court, bahagi na kasi ito ng isa pang kaso na isinampa ni Mulak sa Regional Trial Court na rape through sexual assault laban sa mga independent contractor na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Kaya ayon sa korte, overkill na ang pagsampa ng hiwalay na 2 counts ng acts of lasciviousness. Sa social media, sinabi naman ni Mulak na isa lang sa charges ang na-dismiss at hindi ang buong kaso. Ibig sabihin pa nga raw ng desisyon, magiging mas matindi ang kaso. Pero naghain pa rin sila ng motion for reconsideration kaugnay sa kasong acts of lasciviousness. Dati nang itinanggi ni Nones at Cruz ang mga paratang. Sugatan ang isang lalaki matapos saksakin sa isang internet shop sa Cebu City. Ang suspect na pagkamalan daw na police asset ang biktima. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Abala sa paglalaro sa computer ang lalaki ito sa isang internet shop sa Cebu City. Gabi ng Lunes, sa kuha ng CCTV, kita ang paglapit ng suspect hanggang sa saksakin niya ang biktima sa tagiliran ng 3 beses. Agad tumakas ang suspect. Isinugod sa ospital ang biktima at ngayon nagpapagaling. Sa tulong ng CCTV, natuntunan ang suspect na dati nang nakulong dahil sa iligal na sugal. Lumalabas na pinagkamalan umano ng suspect ang biktima ng police asset na ikinanta umano siya sa mga otoridad. Aminado ang suspect 5 beses na siyang nakulong dahil sa iligal na sugal. Ayon sa kanya, inabangan niya ang biktima nang makita ito sa loob ng internet shop at makakuha ng tiempo. Doon na niya ginawa ang krimen. Ano, pasaylo na niya. Nagbasol ka? Ganong imo man itong nahimo niya? Nakalit na nga ito. Kay? Nakalit na nga ito. Nagdumot ka niya? Walang. According to our source, hindi siya actually magkakilala. Napagkamulan lang siyang police assets. Naharap ang suspect sa reklamong frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.